Kung inyo nga pong matatandaan, mismong si Giannis Antetokounmpo nang nagsabi nitong nagdaang trade deadline, hindi siya aalis sa Milwaukee Bucks at mananatili pa rin siya dito sa mga susunod na taon. Pero makalipas nang nangyari sa team nitong nagdaang buwan, kagaya ng hindi nila pagpasok sa playoffs ng Eastern Conference at ang pag-alis dito ni Coach Doc Rivers, mukhang tuluyan na nga pong nagbago ang isip nito. Ayon sa inilabas na balita, plano nga ng kampo ni Giannis makipag-usap sa Milwaukee tungkol sa magiging future nito sa team. Unti-unti na rin naman nga pong nawawala ng tiwala si Giannis na makabuo ng isang championship line na para sa kanya. Kaya kinukonsiderang umalis niya. May ilang mga teams ang desididong makuha siya sa isang trade kung sakaling gustuhin ng Milwaukee Bucks na makapagdesisyong mag-rebuild na lamang ng kanilang lineup at gawing asset si Giannis Antetokounmpo para masimula na ang pag-rebuild at pagbubuo ng bagong lineup sa kanilang prangkisa. Samantala, bukas na gaganapin ang Game 3 ng second round sa pagitan ng Lakers at OKC, pero hindi katulad nitong nagdaang laban na Lakers ang may hawak ng home court advantage na maaari nilang gamitin para makakuha ng momentum, pero sa kabila niyan nananatili silang dehado dahil malakas nga daw sa referee ang defending champions. Kagaya at kaya si LeBron James hindi na rin naman naiwasan pang mapikon sa mga pinaggagawa ng mga OKC Thunder players. Tinawag pa nga ang mga ito bilang soft, since konting dikit, babagsak sa court. Pero ang pinaka-kinaiinisan ni LeBron ay ang ginagawa ng mga referee sa game. Hindi nga nito maintindihan bakit nadadala pa ang mga officials sa ginagawang acting ng OKC kahit alam nilang kilala ang team na ito sa paggawa ng mga flops sa kanilang laro. Kaya kung hindi nga ito ititigil ng OKC, dapat nga daw gumawa ng paraan ng NBA para matigil ang pag-flop ng OKC Thunder. Sa kabilang banda, simula nga po nang matalo ang San Antonio Spurs sa Game 1 laban sa Minnesota Timberwolves, mukhang nag-iba nga bigla ang kanilang team matapos nilang maipanalo ang Game 2 at Game 3. Kumpara sa first game, mas maganda ang pinakitang opensa ng Spurs, lalo ang superstar na si Victor Wembanyama na nagtala pa lang sa Game 3 ng 39 points, 15 rebounds, 13 out of 18 shooting at 3 out of 5 naman sa long range. Bukod dyan, nananatiling consistent ang Spurs pagdating sa depensa sa pag-alaw lamang sa Timberwolves na magtala ng 38 points sa ilalim ng painted area. Nakipagsabayan nga talaga ang Spurs sa physicality ng Wolves, gayong sobrang desidido ang kanilang team na makapasok sa Western Conference Finals sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. As of now, mukhang ang Spurs ang nag-iisang team na kayang tumalo at mag-dethrone sa OKC Thunder pagdating sa playoffs. Dahil na rin sa ganda ng pinapakitang laro ngayon na Victor Wembanyama, hindi malabong sila ang manalo sa seryeng ito.